Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba gustong-gusto ng mga employer na Chinese yung mga Filipino as domestic helper dito sa Hong Kong? So merong iba-ibang mga domestic helper dito. First is Filipino and meron tayo ditong 280,000 Filipino here in Hong Kong working as domestic helper, driver, and then skills yung doon sila doon sila nagtatrabaho sa gatasan ng baka. So sila yung nagpo-produce ng fresh milk, sila yung nagpa-process noon. And then next is yung Indo. Yung Indo dito is marami pero mas madami yung Pinay. Siguro nasa 100,000 or 80,000 lang yung Indo dito sa Hong Kong kasi mostly ng mga kumukuha sa kanila is yung mga matatanda kasi yung mga matatanda hindi alam kung paano mag-English and konti lang sa ating mga Filipino ang marunong mag-Cantonese kaya ang kinukuha nila advantage is yung mga Indo kasi yun nag-aaral sila ng 1 month to 3 months para lang makapunta dito sa Hong Kong kasi hindi sila marunong din mag-English masyado kasi hindi nila yun pinag-aralan sa school. Sabi ng kaibigan ko hindi daw sila nag-aaral ng English sa school, natututo lang sila, parang isang subject lang yung English nila and 1 hour lang yun every day. So mostly is tinuturo nila Indo, kaya wala talaga sila masyadong alam, sabi niya. Next is yung mga Indian, meron din ditong katulong na Indian, Pakistan, and then Sri Lanka. Pero mostly is Pinay dito yung nandito sa Hong Kong. Bakit nga ba gustong-gusto nila yung Pinay? First is hygienic. Yung Pinay, napaka niyan, linis sa katawan. Ayan, pag pinabayaan nga tayo ng amo natin, umaga tayo naliligo, 'di ba? And then gabi. So ganun tayo kalinis sa ating katawan. Kaya gustong-gusto nila 'yon. And then next is marunong tayo mag-English. Advantage 'yun sa kanila lalo yung may mga bata. Kasi nga dito sa Hong Kong gusto nila yung anak nila yung may alam mo yun, gusto nila the best. Ayan. So, dito sa Hong Kong, pinipressure nila yung mga bata. Marami yung mga activity ginagawa. And kapag Pinay ka, advantage yun kasi nga natuturuan mo yung alaga mo ng English. And eto yung pinaka number 1 na gustong matutunan ng buong mga bata dito sa Hong Kong. Gusto ng mga nanay nila na yung mga anak nila is marunong mag-English. Yung alaga ko is nag-aano talaga yan ng English every Friday. Aside from that, nagbabasa kami dito ng libro gabi-gabi. Kapag wala pang kapag wala siyang pasok, umaga, tanghali, gabi yung basa namin. So kapag may pasok siya kada gabi lang, iniiwanan muna kami, hindi muna yan kakain yung nanay. Halimbawa yung nanay is maliligo yan. Sasabihin niya yan sa akin, ipaghain mo na yung bata, mauna na siyang kumain. And then ayun, kuha na ako ng libro. And then magbabasa na kami. So yung nanay, lalabas yan 30 minutes after. So marami na akong basang libro. Lalo pagka breakfast and then lunch. Kasi iwanan nila yung bata, aalis yan sila lalo pag linggo. So buong araw kami magbasa kasi umagahan, gigising ng maaga yung bata, sila tulog pa. So buong umagahan, magbabasa kami and ang tagal ng bata matapos. Tanghalian, kami lang dito sa bahay, lumaya sila. Buong tanghalian din na kumakain yung bata, nagbabasa kami. Pagkatapos na kumain ng bata, tapos na din yung basa. Kahit hindi pa yan natapos yung libro, basta tapos na siya kumain, tapos na din magbasa, ay maglaro na kami. So sa gabi ganun din. So gusto ng amo kong babae, magaling sa English. Nung bago ako dito, yung bata is hindi magaling, magsasalita siya ng English and then hihinto siya. And then mag-iisip muna. Tapos minsan, wala, napuputol na. Pero ngayon, grabe na ang bilis niya magsalita. Sabi nga ng amo ko, ang galing-galing na ng alaga ko. Improve na talaga siya. Kung gaano ako kadaldal, guys, gano'n na din siya kadaldal. Nagaya siya sa akin. And marami siyang mga English na hindi niya natutunan dito. Halimbawa, dito sa Hong Kong, tawag nila sa CR sa atin, comfort room. Sa kanila is toilet lang ata. So, maraming tawag ako dyan. Minsan, pag nagkakamali ako, bathroom, comfort room, CR, toilet. Ayan, yan yung mga tawag ko. Shower. And then, yung lift sa kanila yung tawag ng elevator. Sa atin, elevator talaga yung tawag natin. And then, yung kanila is hesitant. Sa atin, confused. Parang, kasi yung English natin is
American English, tapos sa kanila is UK. UK naman talaga yung pinaka ano talaga ng English, pero at least meron silang additional na nalalaman na iba, and nagiging walking dictionary na rin ako dito kasi yung bata mahilig magtanong. Halimbawa, may sinabi akong isang English and hindi naintindihan. Halimbawa, what is Hamlet? Nagbasa ako and then sabi may word doon na Hamlet. What is Hamlet, Jen? So ngayon, i-explain ko sa kanya kung ano yung Hamlet. Hamlet is baryo. Yung nakatira doon is konti lang na bahay. Halimbawa, mga 10 lang, ganun. So, nagiging dictionary na rin ako dito. Next is, kaya gusto nila yung helper na Filipino kasi malinis sa bahay, masipag, as in. Kasi nga sa Middle East, kapag mga ibang lahi, kasi doon 'di ba African yung mga nandun, Uganda, and then ano ba yung iba doon, basta yung mga maiitim, so yun yung mga katulong nila doon. Pag yun yung katulong ng mga Arabo, mga taga Middle East, is hindi sila nag-expect pabayaan, bahala kung ano mangyari diyan kasi wala. Pero pag Pinay, nagiging maselan sila kasi alam nila kalidad yung linis ng Pinay, polido, ganon. So, ganon yung linis dito ng mga Pinay, guys, polido tayo, and inaasa na nila lahat sa atin, pamamalengke, ganyan, buti ako hindi nasa sa akin, pamamalengke, ganyan, parang iniisip nila, na parang, kasi para sa kanila, professional tayo, na alam nyo yon, yung parang hindi tayo yung aanga-anga, kasi yun talaga yung expectation nila, kaya, yung sa mga ibang country kasi, halimbawa yung mga taga-Uganda, ganyan, hindi sila nakakagets masyado. Tinatawag nga sila ng mga amo nila na bobo, ganyan. Tayo, hindi tayo natatawag na ganun. Konti lang yung natatawag niyan, yung sinasabihan minsan na, you're so stupid, konti lang tayo. And most of all, lumalaban tayo. Kaya takot din yan sila na ganunin tayo, na masabihan tayong stupid kasi lumalaban tayo. Isa din sa mga kaya gusto nila ng Filipino na helper kasi malinis sa bahay, polido nga, and then alam nyo yun, wala kang kadugyot-dugyot na makita. Hindi katulad sa iba na bara-bara. Yung Indo na katulong doon sa bahay ng amo, pag pumasok ka sa kusina nila, guys, yung mga mantika, nagsidikita na doon sa mga gilid-gilid, nanilaw na, as in nanigas na yung manteka, nasebo na, guys. Hindi niya makuha-kuha. Hindi ko alam, parang gusto kong kuskusin. Gusto kong linisin. Kasi hindi ganyan dito sa bahay. 1 taon na ako dito mahigit. Nung pagdating ko, dugyo to. Ngayon, ang linis-linis yung mga tiles namin sa kusina. Pas kumintab. Dati, nung pagdating ko dito, naninilaw. Gamitan ko ngayon ng CIF. Kaya, kuskusin ko yan. Lahat dito sa bahay, kinukuskus ko pagka wala sila. Yung screen ng namin, ng balcony namin, ako lang yung nakaisip ata niyan eh. Kinukuskus yan. Malinaw. Walang mga alikabok. So, ganun ko kalinis. Ganun ako maglinis. And then, gusto din ng amo ko kasi nga kapag iniiwanan niya ako, halimbawa punta siya ng bakasyon, hindi yan siya nagbibilin sa akin na gawin mo to ganyan, gawin mo yan ganyan. Wala, hayaan niya lang ako, sabihin niya lang sa akin, labhan mo tong bag ha, huwag mong kalimutan kapag bagyo, kasi alam niya na magbabagyo ngayong linggo, sabi niya kapag magbagyo huwag mo nang labhan. So ang ginawa ko, kasi alam ko na magbabagyo, unang araw pa lang, na parating pa lang yung ulan na malakas, so nilabhan ko na. And nung araw na yun, puro hangin talaga kasi nga parang naglilikop ng clouds, ng ambon, so sobrang lakas ng hangin, kaya natuyo siya nung unang araw. So yun lang yung binilin sa akin ng amo ko. Alam niya na lang lahat ng gagawin ko, mag-general cleaning ako, ultimo ref, guys, hinahalongkat ko yung mga dyan, mga expire. So lahat, walang sulok dito ng bahay na hindi ko nalinisan pag wala sila. Nakikita man yan nila o hindi, lahat. And then, pinapabayaan niya lang ako. Mahawak ako ng cellphone habang naglilinis. Pero, nakikita niya ako na buong araw, hindi lang ako nakatunganga. Papahinga lang ako konti, magsi-cellphone ako. Kahit saan ako abutan, basta gusto ko mag-cellphone, nagsi-cellphone ako. Tapos, tutuloy ko na yan. Balcony namin, kinuskus ko. Yung mga window namin, ko, sinabon ko talaga. Dapat, di ba, glass cleaner lang yung sabi niya. Pero dahil dahil masipag tayo, sinabon ko talaga ng CIF. And then, nilagyan ko pa ng baking soda. Kaya yung shower namin na glass, dati ang daming niyan, yung parang sabon-sabon na nanigas na hindi na makuha. Nung ako na nandito, malinaw pa sa mata ko yung crystal niya doon, yung salamin niya. Ganun ako kapulido. Kaya gustong-gusto rin ako ng amo ko. Kaya
inaano niya na mag-renew ako. Kasi wala na siyang masabi. And also, last but not the least is mapagmahal tayo sa mga bata. Ayun yung pinaka-priority dito. And nakikita nila napaka-loving ng mga bata kapag pinayong katulong. Kasi nga, naturuan tayo ng magandang asal. And mapagmahal talaga tayo, likas sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa mga bata. So, tingnan nyo naman yung ibang mga Pinay guys, lalo pagka matagal na sila sa amo nila, aalis sila ngayon, yung mga ano nila, yung mga alaga nila is naiiyak yan, nagbawala, hinahanap sila. So ganun tayo kamapagmahal. And yung ibang mga lahi, hindi ganyan nakatulad sa atin na tinuturing natin parang anak na natin yung inaalagaan natin, katabi natin matulog, talagang binibaby natin. And hindi tayo nananakit. Sa ibang lahi is okay na yun, mapakain nila, ganyan. Hindi katulad sa atin na emotionally na-attach tayo, ganyan. So, mas maganda kasi magtrabaho kapag alam mo yun na yung bata is napamahal sa'yo. Mahirap magtrabaho kapag hindi mo mahal yung alaga mo. Kasi nga, parang konting mali niya lang, parang ang inis-inis mo na, ganyan ako nung una. Pero nung napamahal na sa akin yung bata, mas nandoon yung pasensya. And sabi nga ng alaga ko, kasi magbe-birthday ako, alam niya yung birthday ko, natawa na lang yung amo kong babae. Kasi nga may expiration ng yung pagkain, yung mozzarella na pack. And then nakalagay doon August 14, 2024 yung 14 August 2024 yung expiration date. Sabi niya, tapos pinakita ng amo kong babae sa akin. Sabi niya, ano na kaya to? Itatapo na to kasi 5 days na eh. Pagkatas buksan, gamitin. And pag may natira, 5 days lang, hindi na siya pwedeng gamitin. Tapos nakita ng alaga ko. Sabi niya, this is your birthday, Jen. Tapos natawa na lang ako. Tapos sabi ng alaga ko, nung pag-alis nila, nasa elevator kami, sabi niya, hi, mamimiss kita, Jen. Ilang beses niya yan sinabi. 4. So, dito sa loob ng bahay, habang nag-iimpake kami, tapos pag naglalaro kami, tapos nandun kami sa elevator, tapos nung nasa sasakyan kami, pauwi na, kasi nga, alam niya na ganun, siya tinatanungan ko minsan kung ilang araw kayo doon sa bakasyon. Sabi niya, 10. Siya yung tinatanong partida, 6 na taon pa lang, kaka-6 pa lang. So, siya yung kamaritisan ko. Tapos sabi niya, hi, mamimiss kita, Jen. Sabi niya ganun, tapos nag-usap kami. Sabi ko, sa birthday ko, mag-Ocean Park ako. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi kita masundo. Sabi ko ganun. Kasi may pasok na siya niya. Hindi kita masundo. Sabi ko ganun. Hindi, susunduin mo ako. Gusto kitang makita sa birthday mo. Sabi niya ganun kasi gusto ko umabsent mag-Ocean Park ako. Hindi pa ako pinayagan ng amo kong babae. Pero papayag yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi yun lang yung araw na libre ako sa Ocean Park eh. Absent talaga ako. Wala siyang magagawa. Absent ako. Tapos nag-away kami ng bata. Basta nagsagutan kami, inasar ko lang yung bata. Sabi ngayon ng bata, nandyan yung nanay. Wala, nagulat yung nanay din, sabi ng bata. Sige, hindi kita papayagang mag-Ocean Park. Sabi ng ng bata sa sobrang inis niya sa akin. Tapos natawa na lang ako. Yung amo kong babae, natawa din. Alam niyo ba guys, minsan pinapakitan ko yung bata. Halimbawa, naglalaro siya dyan. Tapos sabihin ko, pang-asar ako, psst, gaganunin ko yan. And then yung bata gagayahin ako. And then bigla kaming tatawa. So magugulat yung amo ko sa akin. And then may teddy bear ako dito sa taas. And gustong-gusto yan ng bata. Asarin yung teddy bear ko. Alam niya kasi katabi ko yan matulog. So kinakalikot niya yung ilong niya. And gusto niyang lagyan ng kulangot yung teddy bear ko. So ngayon naghahabulan kami ng bata. Tapos biglang sinurprise ko yung bata ng ganon. And then, tawang-tawa siya. Nagulat yung amo kong babae kasi grabe yung tawa naming dalawa. Nagpagulong-gulong kami sa floor ba kasi nga nag-aagawan kami kasi lalagyan niya ng kulangot yung yung teddy bear ko. So, nag-aagawan kaming dalawa. So, nagsisigawan talaga kami. Wala kaming pakialam. So, yung amo ko is napatingin sa amin. Tapos nakita ko tawang-tawa nga sila. So, yun din yung isang way, kaya gustong-gusto nila ako, hindi dahil sa masipag ako, ganyan. Nano nila kasi nga, malapit ako sa bata. Grabe talaga. Mas pipiliin pa ako ng bata kaysa sa kanya. Sabi nga ng bata, ano handa mo sa birthday mo? Sabi ko, wala. Punta lang akong Ocean Park. Sabi niya, sasabihin ko kay mami, bilhan ka ng cake. Sabi ko, ayoko magpabili ng cake. Ayoko ng cake. Sabi niya, sasabihin ko sa kanya, ako naman yung magsasabi, bibilhan kita. Sabi niya ganun. Sabi ko, ayoko, wag mo kong bilhan ng cake. Kasi alam ko kung anong gusto niya,
kung ano yung sasabihin niya, susundin ng nanay. Ayoko ng cake. Sabi ko sa kanya, please, wag mo kong bilhan ng cake ha. Sabi ko, promise, wag. Sabi niya, hindi ko lang alam, baka bilhan ako. Ayoko ng cake, ayoko. As in, ayoko maganda sa birthday ko. Ayoko. Kasi gusto ko pag naghanda ako ng birthday ko, gusto ko nandun ako sa pamilya ko, yung bonggang birthday. Yun yung birthday ko na hindi ko makakalimutan. Gusto ko ganun yung mangyari. Kasi 2 birthday ko na guys na hindi ako nakapaghanda na nandun ako kasama ng pamilya ko. Una, may panghanda sana ako noon, kaso biglang nakagat yung pamangkin ko ng ng aso. So yung panghanda namin sa birthday ko na 5,000, binili namin ng injection kasi tag 2,000 ang isa and 3 injection yun. So next na birthday ko, yun yung naanuhan kami, nabagyuhan kami. So pagpunta ko doon, binili ko ng TV yung dapat pang birthday ko. So wala. Kaya gusto ko pag nag-birthday ako sa sunod, yung pinakabongga talaga, gusto ko mangyari yun sa kasama ko yung parents ko. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo kong bilhan ng cake, hindi ako masaya. Sabi kong ganun. Okay na sa akin na mag-Ocean Park ako. Ayan, so ayun lang guys. Thank you for watching and sana you can follow my page or my Facebook kasi gusto ko ding mag-ano doon para may pera din tayo doon. Thank you for watching and my FB is Jenny Babe. Okay, thank you love. Bye-bye.